Hello, welcome sa Manhwa Pinoy Hub, ang channel na mapapawaw ka sa sarap. Ngayon ay ilalabas natin ang latest chapter 719 ng Magic Emperor. Tara na simulan na natin. Sa isang panig, naroon ang Tai Ching Sect, ang pinakamakapangyarihang sekta sa buong West Continent. Sa loob ng libu-libong taon, nanatili silang nasa tugatog ng kapangyarihan, katabi ng Twin Dragon Manor. Walang sino man ang nakayanig sa kanilang katayuan. Sila ang tinaguriang pinuno ng 9 sects, at sa mata ng lahat, sila ang tunay na nasa rurok ng maharlikang karangalan. Sa kabilang panig naman, ang Demon Skimang Sect, isang sekta na matagal nang nasa laylayan ng Siyam. Pinakaminhi naman sa ranggo, ngunit sa di inaasahang paraan, sila ngayon ang nagdadala ng pinakamalakas na hamon laban sa Tai Ching Sect. Isang labanan kung saan ang pinakamababa ay humahamon sa pinakamataas, isang eksenang bihira, ngunit kahanga-hanga. Pagkalabas pa lamang ng dalawang delegasyon, agad na sumabog sa sigawan ang buong arena. Umaalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga manunood, punong-puno ng sigla at pananabik. Ngumiti si White-Browed Supreme at nagsalita. Matagal-tagal na rin mula nang huling may labanang ganito, isang laban na nagpagising sa buong kontinente. Masyado nating naging payapa ang West Continent, at dahil dyan, tila hamina ang apoy ng pakikipaglaban. Pero ngayong araw, muling sumiklab ang diwang yun. Panahon na para muling magbago ang balanse ng kapangyarihan. Ito ang magtutulak sa mga sekta na hubugin pa ng mas maayos ang kanilang mga disipulo. Hahaha. Tumanggaw siya ng dahan-dahan, waring sang-ayon sa sarili niyang pananaw. At doon, sabay na napako ang tingin ng dalawang Supremes kina Zuo Fan at Yeling. Alam nila, nasa kamay ng dalawang ito ang magiging resulta ng buong tunggalian. Ang iba, kasama na si Wu Qingqiu. Sa totoo lang, wala silang bigat sa magiging tagumpay o pagkatalo. At sa puntong iyon, lahat ng nanonood, maliban na lamang kung sila'y bulag, ay malinaw na nakita kung sino talaga ang sentro ng laban. Ang kanilang mga matay nakatuon sa dalawang figurang puno ng kumpiyansa at tapang, sabik na sabik sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang labanan na ito ay hindi lamang basta paligsahan sa pagitan ng dalawang sekta upang tukuyin kung sino ang nangunguna sa Siyam. Isa rin itong mapagpasyang tagpo kung saan malalaman kung sino ang tunay na henyo, ang numero unong disipulo sa buong West Continent, at kung sino ang inaasahang magiging pinuno ng henerasyong darating. Lumabas ang Judging Elder. Kalmado ang kanyang tingin, ngunit may bahid ng kaba ang kanyang tinig habang nagsalita. Narito na ang lahat ng mga disipulo mula sa magkabilang sekta. Naiintindihan kong nais ninyong paigtingin ang tensyon sa paligid. Bagaman sinusubukan niyang panatilihing kalmado ang sarili, ramdam na maging siya ay hindi ganap na handa sa hamon na ito. Handa na ba kayong hamanin ang Tai Ching Sect, ang nangungunang sekta sa 9 sects? Tahimik ang lahat. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid pagkatapos ng kanyang tanong. Ngunit agad itong naputol, sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang sigaw ng buong arena. Laban! 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 Ibigay ang lahat, Fan! Itinaas ni Zuo Fan ang kanyang kamay, at may matinding aura ng determinasyon, siya'y sumigaw. Kung yan ang inyong hiling, syempre, lalaban tayo. Pagkasambit ng mga salitang iyon, nagliyab ang paligid sa hiyawan. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw sa langit, at tumaas ang moral ng bawat isa. Tumanggo ang Judging Elder, halatang nasiyahan, at may ningning sa mukha niyang sinabi. Kung gayon, buksan ang hadlang. Sunod-sunod ang ugong ng espasyong yumanig, habang sabay na kumilos ang dalawang elders na nagbabantay sa pasukan. Dahan-dahan nilang binuksan ang daanan patungo sa misteryosong lambak sa kaloob-looban. Bago pumasok, sinulyapan ni Wu Qingqiu si Zuo Fan at ang kanyang mga kasama. Tumanggo siya ng bahagya, at may kababang loob na inakay ang kanyang grupo papasok. Bahagyang kumunot ang noo ni Zuo Fan. Sa di maipaliwanag na pakiramdam, instinktibong itinaas niya ang kamay niya, at hinawakan ang space ring sa kanyang daliri. Isang saglit na puno ng katahimikan, na tila hudyat ng malaking mangyayari. Napakabigat ng dalang responsibilidad ni Zuo Fan. Sa likod ng kanyang katahimikan, alam niyang may isang bagay siyang hindi dapat kalimutan, nakatago pa rin si Dan Cheng Cheng sa loob ng kanyang spatial ring.
Kailangang makaisip ng paraan para mailabas ang matandang demonyong iyon nang walang nakapapansin. Isang maling galaw lang, at siguradong kapahamakan ang kapalit. Ito'y isang delikadong plano na kailangang maisakatuparan ng may lubos na pag-iingat, bawat hakbang dapat kalkulado. Walang puwang para sa pagkakamali. Tahimik siyang nag-isip. Sa pinaka-konteksto, kailangan niyang mailabas ang spatial ring, at makuha si Dan Cheng-Cheng nang hindi nagdudulot ng kahit kaunting pagdududa. Isa itong misyon na nangangailangan ng maselang kilos, ng eksaktong tiyempo. Bagamat may plano na siya, nakasalalay pa rin ang tagumpay nito sa magiging tugon ng batang iyon, si Yelin. Muli niyang hinigpitin ang kanyang loob, tumalim ang kanyang mga mata, at buong tapang siyang humakbang papasok sa agos ng puting liwanag. Sa isang kisap mata, naglaho ang kanyang figure. Pagdilat niya, naruroon na siya sa isang maliit na lambak sa loob ng bundok. Hindi na ito bago sa kanya, ilang beses na siyang nakapasok dito. Pamilyar na pamilyar siya sa lugar. Alam niya kung nasaan ang mga array formations, ang mga tagong bitag, pati ang mga lugar na hindi kayang makita ng kahit sinong tagamasid. Sumunod ang serye ng mga spatial tremors, hudyat ng pagdating ng iba pang mga kalahok. Isa-isa nang dumating ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect. Sa puntong ito, ang dalawang sekta ay handang-handa na para sa labanan na magpapasya ng lahat. Sumulong si Wu Qingqiu, may ngiti sa kanyang mukha. Gaya ng dati, mahinahon siyang kumilos, ipinagdikit ang mga palad at nagsalita ng may paggalang. Ang lakas ni kapatid Zuo ay tunay na kahanga-hanga. Matagal ko na ring nais makipagsukatan ng kakayahan sa iyo, pero tila hindi ako ang nakatakdang humarap sa iyo ngayon. Ang aking junior brother na ang pumili sa iyo bilang kanyang kalaban. At ako, marahang wika ni Wu Qingqiu, bilang si Wu, ay hindi maaaring humadlang o hamina ang loob ng isang tulad niya. Hindi ngayon. Sa halip, napilitan siyang tanggapin na kailangan na lang niyang hintayin ang susunod na pagkakataon, isang panibagong sandali upang matuto mula kay Zuo Fan. Agad pagkatapos noon, sumulong si Yelin. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ang tensyon. Kalmado pa rin si Wu Qingqiu habang nagpapatuloy. Bagaman ito ay labanan ng mga koponan, alam naming lahat ang kalagayan ng inyong sekta. Ikaw lamang, Zuo Fan, ang may tanggan ng halos buong responsibilidad. Kaya sa pagkakataong ito, papayagan din naming isang tao mula sa aming panig na humarap sayo. Ang aking junior brother ang lang, at kami, ay magmamasid mula sa tabi. Hindi kami makikialam. Ang tono niya'y mapagpakumbaba at mahinahon, ngunit ang kanyang mga salita ay parang mga talam sa pandinig ng iba. Biglang tumigas ang mga ekspresyon ni Nanchi Changlong at ng iba pang disipulo. Bagaman totoo ang sinabi ni Wu Qingqiu, at sadyang mahinahon ang paraan ng kanyang pagbanggit, ang mismong pagtukoy niya rito ng harapan ay parang tuwirang hamon. Parang sinasabi niya na ang buong tagumpay ng Demon Scheming Sect ay nakaasa lamang sa lakas ng isang tao, at wala ni isa sa iba ang may saysay. Bagamat iyon ang masakit na katotohanan, ang pagsambit nito ng hayagan ay tila insultong hindi matanggap ng kanilang pagmamataas. Ramdam ni Zuo Fan ang unti-unting pag-init ng damdamin sa kanyang paligid, puno ng galit ang kanyang mga kasamahan. Gusto nilang bawiin ang kanilang karangalan. Dahan daw ang sumulong si Zuo Fan, at tinitigan ang mga miyembro ng Taiching Sect. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ngumiti siya at nagsalita. Hindi naman mali ang sinabi ni kapatid na Wu. Kapag nagharap ang ating dalawang sekta, tunay na dapat itong isa laban sa isa. At kung tutuusin, kahit gustuhin pang tumulong ng mga disipulo ninyo kapag nagsimula na ang labanan, hindi rin naman sila makakaabala. Baka, aksidente pa silang mapunta sa kampo ng mga may kapansanan. Hindi ba? Pagkatapos niyang magsalita, sabay-sabay na napangisi sina Nanchi Changlong at ang iba pa, tila ba sabik na sila sa susunod na mangyayari. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Zuo Fan, napaisip ang mga kabataang disipulo. Ang pahayag niyang iyon, bagamat tila arrogant, ay hindi maitatangging matalino at matalim. Maglalakas loob ka pa bang tawagin kaming walang silbi? Sino nga ba ang makikialam kapag ang dalawang halimaw na tulad nila ang nagsagupaan? Hindi mo man lang mararamdaman ang sarili mong presensya sa gitna ng kanilang banggaan. Wala ka ni kahit katiting na epekto. Kaya't huwag kang magpakasanto sa pagsasabing ito'y one-on-one. Ang totoo,
Wala kang karapatan para makialam sa ganitong antas ng labanan. At kung sakaling maglakas loob kang isingit ang sarili mo sa pagitan nila, malamang, ikaw na ang susunod na bangkay. Pang-aasar man o hindi, malinaw ang punto, kung ang karangalan ng sekta ang pag-uusapan, walang puwang ang pagkukunwari. Sa narinig, napahawak na lang si Wu Qingqiu sa kanyang noo, bahagyang napailing. Ngunit sa huli, ngumiti siya. Hindi mali ang punto, magagandang salita ay magagandang salita lamang. Pero sa dulo, kailangan pa rin nating igalang ang realidad. Ang taong hindi marunong kilalanin ang sariling hangganan, siya ang tunay na delikado. Napansin niyang napuno ng inis ang mga mukha ng kanyang mga kasamahan mula sa Taiching sect. Nagngingit-ngit ang kanilang mga ngiti, pilit pinipigil ang galit. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga disipulo ng pinakamataas na sekta sa buong 9 sects. Mga cultivador ng Void Transformation Realm, at ngayon, hinahamon, kinukutya, at minamaliit lamang ng isang batang nasa Divine Illumination Realm. Napakalaking insulto. Napansin ni Wu Qingqiu ang tila paputok na tensyon mula sa kanyang mga junior brothers. Tumawa siya ng bahagya, saka lumingon kina Yelin at Bamulong. Junior brother, wala ka bang balak magsalita? Bilasan mo, magbitaw ka man lang ng ilang mura o salitang lalaban. Hahayaan mo na lang ba silang magyabang ng ganyan sa harap natin? Bahagyang kumunot ang noo ni Yelin. Tumingin siya sa kanyang panig, tila pinipigil ang sarili. Tumanggo ang binata, saka hinarap si Zuofan, at nagsalita ng direkta at walang pag-aalinlangan. Masalimuot man ang ugali mo, hindi ka mali. Totoo ang sinabi mo. Sa mga kasama ko, bukod kay Senior Brother Wu, wala namang dapat pagukulan ng pansin. Hindi na kailangang isipin pa. Mula sa simula, ang labanan na ito, ay para sa ating dalawa lang. Pagkarinig ng mga salitang iyon, walang magawa si Wu Qingqiu kundi hampasin ang sarili niyang noo. Napapait ang ngiti niya habang iniiling ang ulo. Lin, ano ba yung sinasabi mo? Kakatapos lang tayong insultuhan, at ikaw pa mismo ang tumatapos sa natitirang dignidad natin. Tahimik siyang napabuntong hininga. Ang junior brother na ito, isang tunay na nag-iisang lobo. Matalino, malakas, pero hindi talaga marunong magtaas ng bandera para sa sarili niyang sekta. Kapag may nagmura sa kanya, itatago niya ang sama ng loob habang buhay. Pero kapag sekta na ang napahiya, wala siyang pakialam. Hay, Lin, isang henyo sa pagdadala ng kahihiyan sa sariling hanay. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, si Yelin ay isang descendant ng Sacred Beast. May dugong marangal, may kapangyarihang bihira, at higit sa lahat, mayabang sa kaibuturan. Para sa kanya, ang mga ordinaryong cultivador, ay hindi sapat upang igalang. Maging si Wu Qingqiu, na palaging naging maayos sa kanya, na siyang laging nag-aalaga, hindi niya rin pinapansin ng lubusan. Ang tanging taong nakakuha ng kanyang buong atensyon, ay si Zuofan. Dahil pareho silang hindi ordinaryo. Pareho silang may angking dugong marangal. Kilala na ng mga miyembro ng Taiching sect ang ugali ni Yelin. Kaya't agad silang sumunod sa kanyang kumpas. Lumayo kayong lahat, utos niya. Kung may natitirang alon ng lakas mula sa labanan namin ni Zuofan at madamay kayo, wala akong pakialam. Tahimik ang lahat, walang tumutol. Dahan-daang lumakad si Zuofan, paikot-ikot sa paligid, tila sinusuri ang kapaligiran. Pagkatapos ay bigla siyang huminto, at sabay na lumingon sa dalawang direksyon, mabilis, matalim, tila may napansin. Bahagyang tumanggaw si Zuofan sa sarili. Tahimik niyang iniisip, hindi masama ang lugar na ito. Pagkatapos ay kinawayan niya sina Nanchi Changlong at ang iba pa. Itinuro ang kanyang likuran at mariing sinabi, lahat kayo, umatras sa likod ko, lampas 1,000 metro. Sa ganitong paraan, kapag nagsimula ang labanan mamaya, hindi kayo maaabot ng mga aftershock. Ayokong may masaktan ng walang dahilan. Ngunit ang hindi alam ng mga kasamahan niya. Sa likod ni Zuofan, eksaktong naruroon ang blind spot ng surveillance formation. Isang puwang sa proteksyon, hindi kayang masagap ng kahit anong paningin o sense detection. Ito ang dahilan kung bakit niya pinili ang lugar na ito. Sa likod niya, maari na niyang gamitin ang mga disipulo bilang panangga, at sa likod ng lahat ng iyon,
ang lihim na espasyo kung saan may tatago at maipapasa si Dan Chengsheng nang walang nakakakita. Mabilis, maayos, disidido si Zuofan. Nang maayos na ang posisyon ng magkabilang panig, nagtitigan ang dalawang kalaban. Ang kanilang mga mata, puno ng matinding tensyon, parang dalawang halimaw na sabik magpunitin ng laman. At sa sandaling iyon, nagsimula na ang napakalaking labanan. Dumating na ang sandali ng kapalaran, ang oras ng pagsubok kay Elder Zuofan. Agad siyang sumugod. Inapakan niya ang lupa ng ubod lakas, isang alon ng enerhiya ang sumabog sa paligid habang humarurot siya papalapit. Hindi rin nagpahuli si Yelin. Sabay nilang tinapakan ang lupa, at sa isang iglap, nagsuguran ang dalawa, mabilis, marahas, at handang lumamon sa isa't isa. Ngunit bigla, isang gintong batik ng apoy ang sumiklab. At sa isang kisap mata, na parang naglaho sa hangin, nagbago ng anyo si Yelin. Naging isang guhit ng naglalagablab na gintong apoy, diretsyong sumugod kay Zuofan na parang liwanag na hindi maabyutan. Nanlaki ang mga mata ni Zuofan. Hindi niya inasahan na ang batang ito, ay may ganitong mabilis at pambihirang transformation technique. Ngunit bago pa siya tuluyang makabawi o makapag-isip ng estratehiya, naramdaman niyang papalapit na si Yelin, taglay ang isang ekspresyong punong-puno ng determinasyon at pagkasabik. Biglang nagbago ang anyo ng braso ni Yelin. Mula sa isang normal na bisig, naging isang dragon claw na may 9 na daliri, matangkad ang bawat galaw, punong-puno ng kapangyarihan. Isang nakasisilaw na gintong aura ang mabilis na kumalat mula sa kanyang katawan, na para bang isang nilalang ng halimaw na bumangon mula sa kalangitan. Napapitlag si Zuofan. Hindi niya mapigil ang kabahan. Ang bilis niya, si Lin, napakabilis. At bago pa siya makakilos, boom! Isang napakatinding suntok ang pinakawalan ni Yelin, diretsyong dumaan sa hangin na parang meteorong pabagsak mula sa langit. Agad na ginamit ni Zuofan ang kanyang killing arm upang harangin ang atake. Ngunit kahit sa kanyang buong lakas, siya'y itinapon palayo. Ang impact ay nagpakawala ng napakalakas na shockwave, yumanig ang buong paligid. Nahadya si Zuofan ng daan-daang metro. At sa pagbagsak niya sa lupa, bahagya na lamang siyang makabangon. Basang-basa siya ng pawis, halos nanginginig sa pagkabigla. Ano to? Natalo ako sa close combat. Paano niya ako nabugbog na parang isang alipin? Matapos ang isang suntok pa lamang, ramdam niya ang bigat ng kalaban. Dahil sa lakas ng puwersa, bahagya na siyang makagalaw. Habang pinagmamasdan ni Zuofan si Yelin, unti-unti niyang naiintindihan ang totoo. Ang katawan ng batang ito, hindi na tao. Pagkapasok pa lang ni Yelin sa arena, isinaaktibo na pala niya ang kanyang Sacred Beast Descendant Mode. Isang kapangyarihang hindi kayang tapatan ng ordinaryong kultibador.